Kamusta po? Maligayang panonood sa aking channel at ito ay ang episode 287 sa ating series sa pagbisita sa libingan ng mga sikat. Sa yugtong ito tayo nagbalik sa Cementerio del Norte sa Maynila upang maganap ng kilalang individual gaya ng ating mga bayani, dating artista, mga awit, politiko, sportsman at negosyante na nakalibing sa bahagi nito ng Metro Manila. Halika't sumama kayo upang muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling hantungan ng isang pioneer sa maritime education sa Pilipinas at ang nakatuklas at unang nag-angkin sa mga grupo ng isla sa kanlurang karagatan ng Pilipinas. Matatagpuan sa hilagang bahagi ng sementeryo ay ang huling hantungan ni Vice Admiral Thomas Cloma. Si Tomas Cloma ay sinilang noong 18 ng Setyembre taong 1904 sa Panglao, Bohol. Ang kanyang ama na si Ciriaco Cloma ay isang Spanish immigrant at ang kanyang ina na si Irenea Bongay ay tubong Panglao, Bohol. Si Cloma ay isang abogado at naging pioneer sa maritime education sa Pilipinas. Siya ay higit na maalala bilang nakatuklas ng grupo ng mga isla sa karagatan ng kanluran ng Pilipinas o mga isla ng Kalayaan. Taong 1947 nang matuklasan ni Cloma ang ilang mga isla sa South China Sea na walang naninirahan. Noong dekada 40, si Cloma ay nagtatag ng kauna-unahang paaralan para sa mga seaman, ang Philippine Maritime Institute o mas kilala ngayon na PMI Colleges. Noong taong 1956, si Cloma kasamang kanyang kapatid na si Philemon at 4 na pupa ay nagsimulang maglaya gamit ang barkong PMI-4 para maglakbay patungo sa mga isla sa South China Sea. Makalipas ang halos 2 buwan na paglalakbay, si Cloma at ang mga kasama ay dumaong sa isang isla na tinawag na Pag-asa Island at inangkin ng kanyang pag-aari na. Si Cloma ay nagtelegrama sa nooy Vice Presidente Carlos P. Garcia para ibalita ang matagumpay na paglalakbay. Inihayag din ni Cloma sa buong mundo ang pagkatuklas ng mga isla at pagtatayo ng isang maliit na bansa na tinawag niyang Free Territory of Freedom Land. Ang muhon na ito ang nagpapaalala kay Riz Cloma Santos na noong dekada 50, nagtungo at inihayag ng kanyang lolo na si Tomas Cloma ang pagmamayari sa mga teritoryo sa kanluran ng Palawan. 1947 hanggang 1950s, naglalayag sa kanluran ng Palawan ng kapatid ni Cloma na si Captain Philemon para mangisda. Narating nila ang mga teritoryo na walang umuokupa. Sa mga sumunod na ekspedisyon, sumama na ang abogadong si Tomas Cloma. 1956, nagbigay pa nga ng notice sa mundo si Cloma at idineklarang kanila ang Free Territory of Freedom Land. Nag-issue rin ng claim ang Vietnam, France, Taiwan at China. Gobyerno ng Pilipinas, hindi raw kinilala ang ginawa ni Cloma. Inulog pa sa UN General Assembly ni Cloma ang kanyang claim pero hindi rin ito nagtagumpay. Ang mga bansang Vietnam, China at Taiwan ay naghayag ng pagtutol sa pag-angkin ni Cloma sa mga isla at kanyang pagtatatag ng maliit na bansa sa kadahilan ng ang Vietnam, China at Taiwan ay nauna ng mag-angkin sa mga islang ito na nasa South China Sea. Makalipas lang ang ilang buwan, ang Taiwan ay bumalik at pumirmi sa isla ng Itu Aba o Isla Taiping. Nauna na nitong iniwan noong 1950.
Noong dekada 70, ang China ay nagsimula ring palakasin ang kanilang pag-aangkin sa mga isla. Noong unang bahagi ng martial law, si Cloma ay pinakulong ng 4 na buwan noong 1972 dahil sa paggamit ng titulong admiral na limitado lamang sa mga miyembro ng militar. Noong 1974, pinalitan ni Cloma ang tawag sa maliit na bansa na kanyang tinatag mula Free Territory Freedom Land at binago bilang Kingdom of Colonia St. John. Taong 1978, ang Freedom Land o Kingdom of Colonia ay nagwakas sa pamamagitan ng Presidential Decree na inilabas ni Ferdinand Marcos para isama ang Kalayaan Group of Island bilang bahagi ng probinsya ng Palawan at pagtatatag ng munisipalidad ng Kalayaan. Sa kasalukuyan, ang Kalayaan Group of Island ay nananatiling bahagi ng Palawan na may populasyon na di hihigit sa 500 mga residente na karaniwan ay miyembro ng militar at kanilang mga pamilya. Si Cloma ay pumanaw noong 18 ng Setyembre taong 1996 sa edad na 72. Sa mga susunod na ito, pagpapatuloy natin ang pagbisita dito sa Cementerio del Norte sa Maynila at libingan ng mga bayani sa Taguig. Abangan sa channel nito at magpo-post din kami ng iba pang mga video sa pagdalaw natin sa Holy Cross Memorial Park sa Navaliches at Eternal Garden Memorial Park sa Baysa, Quezon City. Salamat sa panonood. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto niyo ang channel na ito. Pagkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga namayapang sikat at iba pang personalidad.